Pagdating sa engine oil, wala namang problema yan. Kada change oil, pwede kayo magpalit ng brand o ng viscosity o yung type ng oil. Ang suggestion ko lang sa inyo, kung ano yung huli nyong nilagay na oil, yun yung susundin ninyo na interval ng pagpapalit. At siguraduhin din ninyo na yung viscosity na ilalagay nyo sa inyong engine ay recommended ng inyong manufacturer. Hello mga paps, sa akin Kuya Shane at yun, meron tayong na-receive na question na related sa engine oil. At yun nga daw, ito ay na-receive lang natin at ang pinaka-question niya sa atin is kung magpapalit daw siya ng brand o ng type ng oil, is dapat bang i-flushing pa o pwede bang palitan na lang kaagad? Well, technically hindi naman kailangan i-flush, okay? So halimbawa ngayon naka-mineral ka, susunod polysynthetic, or halimbawa naka-semi ka ngayon, susunod magpo-polysynthetic ka or magmi-mineral, wala namang problema 'yon. Kumbaga hindi naman kailangan ng oil flushing pa 'yan. Basta i-drain lang ng maayos and okay na 'yon. Actually, pwede ngang paghalu-haluin pa nga 'yan eh. Yun nga lang, pag pinaghalo natin kasi yan, ang susundin nating interval is yung pinakamababa. Okay? Kumbaga, halimbawa, mineral, tapos polysynthetic, pinaghalo mo, ang susundin mo dapat na interval dyan is yung mineral. So, parang dina-downgrade mo yung polysynthetic mo. So, yun yung pinaka-safe. Kasi kung halimbawa, yung polysynthetic, kakargahan natin ng mineral, tapos susundin natin yung pang-polysynthetic, may possibility na magkaroon ng issue yan. Pero syempre, hindi yung recommended mga paps. As much as possible, one type of oil lang o one brand lang yung nilalagay talaga natin sa ating engine para naman sigurado tayo na maganda yung consistency niya sa loob do. Kung mahirap din kasi paghalu-haluin yan, baka may mga formulation sila dyan na ang ending pwedeng hindi maging maganda sa loob ng ating sasakyan o sa loob ng ating engine. Kumbaga kasi may mga nilalagay din sila dyan mga additives na baka mamaya yung dalawang klase ng oil na hindi magka-brand, pag nag-combine, merong ibang reaction. So as much as possible, syempre, mas okay pa rin na isang brand lang. Okay, yung gagamitin natin at isang viscosity lang o at isang kumbaga isang type lang ng oil. Pero yung magpalit-palit, okay din naman. Kasi ako personally, minsan ginagawa ko rin yan eh. Like for example, ang talaga nakalagay sa kotse ko na to is laging polysynthetic. Pero nakabili kasi ako ng semi-synthetic. So nilagay ko lang, dinrain ko lang yung polysynthetic ko, ilagay ko yung semi-synthetic ko, and okay na. Hindi ko na kailangan mag-flashing. O halimbawa, dati yung standard ko naman, palitan naman, mineral, and semi-synthetic. So, yun, palitan lang din sila. So, kumbaga, semi-synthetic, mineral, semi-synthetic, mineral. Or minsan pa nga, may interval pa nga na 2 beses ako mag-mineral bago ako magpo-polysynthetic. So, ganun. So, walang problema yun mga paps, no? Basta ang suggestion ko sa inyo, okay, sundin ninyo yung recommended na interval nung oil na ilalagay ninyo. Okay? So kung ang nakalagay dyan ay polysynthetic, that's good for 10,000 km or 6 months. Okay? Kung yan naman ay mineral, that's good for 5,000 kilometers or 3 months. Kung semi-synthetic naman, in between yan, so sabihin na natin around 7 to 8,000 kilometers yan or 4 to 5 months. Kailangan na natin palitan yan. So depende talaga doon sa oil. At yun, yung viscosity, ito yung makikita yung number dyan. Yung halimbawa, 5W30, 10W30, ganon. So, kung ano yung recommended sa kotse ninyo, kasi makita nyo naman sa owner's manual yan naka-indicate naman yan. Kung tamad-tamad kayo, check nyo yung dating resibo. Siguro naman nagpa-PMS kayo sa kasa, no? At normally nasa resibo yung kung anong oil yung nilalagay nila. So, kung ano man yung nilalagay nila, ako, suggestion ko, yun yung sundin ninyo. So kung halimbawa, nakalagay doon, ang huling oil naman na nilagay sa inyo o yung nilalagay sa inyo sa kasa is 5W30. So hanap kayo ng 5W30 na mura or hanap kayo ng 5W30 na okay. So yun naman. Then yun, sa mineral and tas sa brand naman, nasa sa inyo na lang. Okay? Kasi ang daming brand naman ng oil na ngayon.
Pero kung akong tatanungin, iwasan nyo lang yung peke. So as much as possible, kung hindi nyo man sa kasa gustong bumili, pwede naman kayong bumili sa mga gasoline station. Sa mga shop, basta trusted ninyo. Kasi ito on reality, meron na rin kasing, marami na rin peke na oil. No? Lalo na yung mga branded at hindi ka na sigurado kung okay. Ang problema nun, baka mamaya na ilagay mo sa sasakyan mo, sinagad mo yung takbo nun, unfortunately, hindi na pala maganda yung kondisyon ng oil. So ako, sa akin way back then, nangyari din sa akin yan, na hindi naman ako nakapaglagay ng peke. Pero, ang problema, yung oil palang ginagamit ko is hindi pala ganun kaganda. Or, sabihin na natin, supposedly dapat pang 5,000 kilometers lang siya, sa 5,000 kilometers, pag dinidrain ko, hindi ko gusto yung oil Kumbaga, masyado siyang malapot na. So, ginawa ko, change ko. Ginawa ko na lang siyang fully synthetic. Naghanap na lang ako ng murang fully synthetic. Then, yun yung nilalagay ko na ngayon. So, medyo mataas yung standard. Every 5 to 6,000 kilometers, nire-replace ko na yung fully synthetic ko. So, dapat, di ba, pan 10,000 kilometers. Pero para sa akin, wag yung isasagad masyado sa 10,000. Ang pinaka-safe niyan, mga 7 to 8,000 kilometers, palitan nyo na. At ganun din naman, kung mineral, huwag nyo isasagad sa 5,000 kilometers. Kung kaya, mga 4 to 5, palitan nyo na rin. Para yung oil na nasa loob ng ating engine ay laging maganda yung kondisyon. Kasi, ito lang naman yan. Yung change oil o yung oil na nilalagay natin sa ating makina, yan yung isa sa mga top reason kung bakit nagtatagal yung makina. So, kumbaga, pag lagi natin sinusunod yung recommended na interval, tama yung oil na ginagamit natin, malaki yung possibility na talagang aabot yan ng more than 100,000 kilometers. So kasi yun nga, yung iba sinasagad. Yung iba naman inaabot ng taon yung oil. So pag tumagal kasi yung oil sa loob ng ating makina, kahit sabihin natin hindi ganong gamit yung sasakyan, mag-accumulate yan ng sludge. Bawa yung isang kotse ko nga, halos 3,000 kilometers lang yung tinakbo niya, puro highway driving pa. Almost nagtagal ng 8 months dun sa loob ng engine. So, pinalitan ko pa rin, no? Kung tutusin, maganda pa yung condition ng oil. Okay pa siya. Pero kahit okay pa siya, dahil nga naano niya na yung 8 months, kailangan ko ng palitan. Pero dapat 6 months yun, Medyo na busy lang kasi ako ng December, kaya umabot ng January. So, ganun yung idea mga paps, no? Kumbaga, para sa akin, yun nga, like ko sinasabi, mas maging mahigpit tayo sa kilometers than sa months. Okay? So, pag naabot na natin yung kilometers na recommended do sa oil, palitan na natin yan. Now, kung sakali namang hindi pa natin na-accumulate yung kilometers, kung sakaling halimbawa, fully synthetic, 6 months, we can extend a little naman. Maybe up to 7 to 8 months naman. Okay pa naman yun. Pero, wag na natin sanang paabutin ng 1 taon. So, yun yung pinaka-suggestion ko sa inyo. So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea. Hindi kailangan i-flashing. Kung magpapalit tayo, sundin lang natin yung recommended na interval at i-drain lang natin na maayos. Kung magpapalit man tayo ng ibang brand o ibang viscosity o ibang type ng oil sa ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.